Yes, maraming salamat, Bro Jando, at sa lahat. Gusto ko lang bigyan na pansin yung ina ni Tatang Larry kahapon, yung sa Efeso. Kasi parang ibig niyang palabasin na doon sa Efeso na binasan niya, ang church ay hindi tinayo sa kay San Pedro dahil foundation, si Jesus Christ daw yung foundation. Ano ba yun ang doon ang talagang ibig sabihin doon sa Efeso na binasa niya, Bro Dando? Ano yan? Yung sa Efeso, yung sa kay Tatang Larry kahapon. Oh. Yung cornerstone, yung ano ba yung buod nung sa Efeso doon, yung binasa niya? Efeso 2:20. Ayun, sa Efeso 2:20, ang ibig sabihin nun, si Kristo ang chief cornerstone. Meron akong dati yung buhay po yung kasama naman dati si Brother Pantaleon Mejores sa Luon. Siya yung CFD president dati sa Luon. Siya yung nag-explain niya na kung may alam ka sa construction, iba yung chief cornerstone sa Rock Foundation. Pinaliwanag niya yun, hindi ko lang matandaan kung paano niya ipinaliwanag. Basta iba ang chief cornerstone sa Rock Foundation. Yung Rock Foundation, pwede siyang ipatong doon sa chief cornerstone. Siya yun mas niya paliwanag dati, hindi ko lang natandaan yun dahil nung in-explain niya yun dati, kumakain ako ng spaghetti noon. Meron kasi kami programa dati sa DYTR na ngayon si Brother Kaloy na ang nagpapatuloy yung kay Unsabay Kamatuuran. Habang sila through phone call, ako naman nasa kusina kumakain ng spaghetti. Hindi ko gaano nakuha yung explanation ni Brother Pantaleon Mejores, pero ang natatandaan ko lang maliwanag sa kanyang explanation, iba ang chief cornerstone, iba ang Rock Foundation, in which tama naman talaga dahil tayong Katoliko natuturo talaga tayo na si Pedro ang Rock Foundation na pinagtayuan ng iglesia. Pero hindi tayo naniniwala na si San Pedro ang chief cornerstone. Kung the same meaning lang yun, bakit natin tinututulan na si San Pedro ang chief cornerstone? Hindi ba? Kung pareho lang ang meaning nun. Kaya, yung mga sulpot na inaatake tayo doon sa ating paniniwala na si Apostol Pedro ang Rock Foundation, dahil yung kanilang binabangga, sariling mindset nila, hindi yung ating doktrina. Kaya nga kahapon, naubusan ng argumento si Larry Silva, paulit-ulit ako nagsabi na hindi natin turo na si Apostol Pedro ang chief cornerstone. Pero paulit-ulit pa rin siya nagsasabi na turo daw natin na si Pedro ang bato sa panulok. Wala tayong turong ganon. Kaya nga kahapon, tinanong ko siya kahapon, ano ang reason behind kung bakit pinangalanan siyang Kepa. Sa dami pa naman ng pangalang ibibigay sa kanya ni Kristo, bakit Kefa pa? Nang ibig sabihin, napanood yung pelikulang Passion of the Christ? Hindi ba yun? Aramaic language ang nila doon, ang kanilang ginagamit sa pelikula, Aramaic language. Ang tawag talaga kay Pedro, Kepa. Kepa. Ngayon, ito yung nalaman ko. Yung Kepa sa Greek, Petra yon. Pero bakit ginawang Petros kay Apostol Pedro? Kasi yung Petra kasi parang pangalan ng babae, Petra. Lalaki si Apostol Pedro. Kaya using the law of Greek grammar, ginawang Petros ang supposedly dapat Petra. Petra naman dapat sa San Pedro eh. Kaso lang mas maganda kung makuha natin ang paliwanag ni Brother Dwayne Cartojano. Dahil mas magaling yung sa Greek tsaka sa Hebrew. Ang doon is talagang Petra yan, Petra. Pero dahil sa law of Greek grammar, ginawang Petrus. Ginawang Petrus yung pangalan. Kaya supposedly Petra yan dahil Kefa. Ang Kefa means Petra. Ang binigay na pangalan is
Kefa. So Petra talaga 'yon. Pero mukha kasi pangalan ng babae eh. Petra. Si Simon is lalaki. Kaya using the law of the Greek grammar, ginawa siyang Petrus. Pero iisa lang yan. Isang kahulugan. Kaya ko nga binasa yung Aramaic kahapon na may dalawang kefa sa Matthew 16:18 para makita niya na yung Petros at saka yung Petra, iisa lang kahulugan nun. Kaso, tumatakbo sa Efeso 2:20 dahil yun ang paliwanag kasi ni Eliseo Soriano bilang pagtutol sa atin. So ang tinututulan kahapon ni Larry Silva ay yung kanilang maling unawa sa ating doktrina at hindi talaga yung ating doktrina. Kaya kahapon object ako ng object kasi lagi niyang ibinabalik turo daw natin dahil hindi na umubra yung kanyang yung kanyang paliwanag eh. Yung kanyang paliwanag lahat kahapon puro na basura. Kaya para hindi nagmukhang na basura ang kanyang paliwanag, ibinibita niya sa akin na turo daw natin. And then takot siyang matanong. Sabi ko sa kanya, kay Brother Angel, reaction siya ng reaction tapos bawal siyang tanungin. Dapat pag nag-reaction siya, obliged siyang tanungin nun for clarification sa mga nakikinig, nanonood. Kaya nga sabi ko sa kanya, yung kay Soriano dati dun sa Daniel Trias Cavite, Melsom sa comment section gusto magtanong, magaling daw ito. Saan bro, Dranod? Saan comment section? Sa Facebook o sa YouTube? Paki-comment, Brother Dranods, kung saan sa comment section itong si Mel Sam sa YouTube o sa Facebook dahil magaling daw ito. Yan, gusto ko yung magaling. Dahil pag magaling, edi nahahawa tayo. Pag yung ating nakakatalakayan is bulok, minsan parang nahahawa rin ako. Naalala ko sa Kuragi dati. Sa Kuragi, tinapatan ng na magagaling ng kainan. Ako, gumagaling sa Kuragi. Nang tinapatan nung magtataho, humina sa Kuragi. Naging bulok. Naalala ko dati yon, no? So, minsan nadadala tayo sa sa ating katunggali. Kaya kung minsan pag nakatunggal tayo ng bulok, pati tayo mukhang nahahawa din sa kabulukan, no? Sa FB daw. Okay, sa FB. No, sa atin sa FB, meron tayong diyan, meron tayong tingnan ko nga, double check ko nga yung ating FB description kung meron ba diyan natin, yung ating okay. Hindi ko pala nailagay yung ating yung ating messenger room. Okay, Brother Yor, go ahead. Bro Jando, isang tama yung sinasabi mo, but then when we talk about principle of construction, so yung ating Panginoon, kung nakikita nyo ba pag nagpatayo ng tulay, di ba? So may mga pilote na tinatanim dun sa malalambot na lugar, and then yung foundation, yun ang halimbawa nun eh. Yung pilote na yun yung si Kristo, ang ating Panginoon. Tapos ipapatong doon yung foundation, which is doon tatayo yung haligi, di ba? Sa mga construction yung malalaking building, ginagamit yun. And we have that we call mass foundation. So yung mass foundation, dyan yun papatong yung footing, your another foundation, para po magtayo ng building. So yun ang nangyari na dapat nila maunawaan that in principle of construction, kailangan may matitibay na papatungan yung foundation. Yun. Especially sa mga high-rise building, ginagamit yung pilote or yung concrete piles para doon ipatong yung pundasyon ng haligi para magpatayo ng high-rise building. So yun ang hindi nila nauunawaan. Akala nila diretso na si Peter na naging pundasyon ng simbahan, which is not.
So yun lang po siguro, Bro Jando, ang may explain ko doon. Sana naunawaan ng lahat that our Lord Jesus Christ, siya yung talagang pinagkakapitan ng lahat ng pundasyon. So in principles of construction, yun ang dapat natin makikita. At paniniwalaan that our church is founded through Peter na nakatayo at nakapatong doon sa cornerstone or sa main foundation na si Jesus Christ. Bro Jando? Okay, thank you sa iyo, Brother Yor. Maraming salamat sa dinagdagan mo yung paliwanag ko.